ang pagsuko sa Diyos ay nangangahulugang umaayon tayo sa plano ng Diyos Amen. sa buhay po natin. Amen. Englishin nga natin yun, Sister Ems. Surrendering to God, a divine alignment. Amen. Surrendering to God is a timeless spiritual practice that speaks to the core of human existence. It is the act of relinquishing control and aligning oneself with God's presence, a powerful force that guides and shapes our lives. Galing sa atin yun, Sister Ems. Kasi, sino ba susurrender? Tayo eh. Tayo. And we will surrender it to God. Hindi ba? Lagi ko sinasabi yun. Dalawa lang po ang makakapag-surrender sa atin. Number one, isa, hold-upper. Pag sinabi ng hold-upper, hold up, tataas natin ang ating kamay. Amen. The other one is God. Pero madalas sa atin, di natin tinataas ang kamay natin sa Panginoon. Panginoon. Ang atin lang po is sasabihin lang po natin, yes Lord, we lift up to you, we surrender everything to you. Amen. Amen. Marami itong tayong plano. Totoo lang eh, di ba? Minsan nga, kahit puro nyo lang po tayo, minsan nalilimutan po natin na isurrender sa Diyos yung plano po natin. Ngayon, pag nag-iba na yung plano natin, pag hindi na natupad yung plano natin, Sister Ems, Yun, magtatampo ka. Magtatampo. Yun po sa lumang buhay. and ang isa pang ano doon, madalas, sisisihin pa natin ang Diyos. No? Parang kumbaga sa kwan, bakit ganun? Renewed na ako eh. Bakit ganun? Nagpe-prayer meeting na ako. Bakit ganun? Nag-a-attend na ako. Nagsaserve na ako sa iyo eh. Naniningil. Ang ibig sabihin, naniningil. Pero, you know, di ba, the sisters, sabi nga ni Sister Ems kanina, yung pong isinyer niya sa atin, surrendering to God, it is a spiritual practice. Amen. Galing po sa atin. No? Daily, Yeah. daily routine natin. Kumbaga sa daily routine. All in all. Yes. Hindi po ito partial surrendering. Amen. Ibig sabihin, buong buhay po natin. Yung pagtulog natin, yung paggising natin, yung pagkain natin, pagtatrabaho natin, yung buong buhay natin mismo. Amen. Madalas, ano lang natin, like for example, last 2 weeks, naka-experience po ako ng parang unbalance sa aking katawan. No? Doon mo maalala lagi eh. Without God, we can do nothing. No? Sa totoo lang, wala po tayong magagawa pag wala ang Diyos sa buhay po natin. Madalas po, last recourse ang Diyos. Diyos de Remedyo. Ayun. Sa lumang buhay. Nilalagyan natin ang apelyido ang Diyos. Ano apelyido niya? De Remedyo. Di ba? Pupuntahan lang natin ang Diyos pag wala na tayong magawa. Like, tayo yun. Before we joined the renewal, ganun po nangyari. Parang Diyos de Remedios po kami. Amen. In this team, ito pong team po natin, Surrendering to God, a Divine Alignment. No? We will explore po natin yung concept of surrendering to God as a means of achieving divine alignment, God's alignment. And its transformative impact para sa atin. Hindi lang sa ating isa, kundi sa bilang ama, bilang ina, bilang anak, no, bilang pamilya po, magkakaroon ng transformation po yung ating pamilya. Amen. Number 1, the essence of surrender is a surrender to God in an act of humility, kababaan ng loob. And recognition na Na siya ang Diyos natin. Amen. Na siya ang nagkokontrol sa atin. Siya ang nagkokontrol hindi lang sa atin, kundi ang buong mundo po around us, siya po ang nagmihawak. No? Hindi po sa atin. Surrender involves acknowledging the existence of a higher power of God. Yung God divines intelligence and willingly placing trust in it. Na ipagtitiwala natin sa Diyos kasi alam natin ang Diyos hindi tayo pababayaan. Amen. Amen. It is an acceptance that there are force. Anong klaseng puwersa? Yung bang beyond our comprehension. Hindi, parang, bakit Lord nangyari? Something ganun. Mahirap intindihin, mahirap Yes. arukin. But Yes. later on, mababasa natin, mauunawaan pala. natin, i-reveal sa atin ng ating Diyos. Through faith, i-reveal sa atin ng Diyos. Ito ang purpose ko. Amen. Amen. The second is, Letting go of God's control. yeah. No. Letting go of God's control. In our lives, we often strive to control every aspect, clinging tightly to our desires and fears. Tayo yun. Oo, madalas ganun ang tao eh. Uunahin muna yung talino niya kasi nag-aaral naman eh. Sister paano yun? Nag-aaral naman ako. Saan ko gagamitin inaral ko? Amen. Pero lagi ko po sasabihin,
Hindi po lahat ng matalino marunong. Marunong. Marami pong matalino, sorry po, beep beep. Marami pong matalino na nag-aral sa eskwelahan. Pero pagdating po sa practicality sa buhay, nahihirapan. Kaya po, doon po lalabas, doon po makikita natin, hindi lahat ng maging matalino ay marunong. It invites us to release this grip and embrace the openness to God. Alam niyo yung letting go of control? Ito yung pag-iimbita sa atin na i-release natin yung Hawak natin. yung bang ang Pinanghahawakan, ang nagpapatakbo ng buhay natin, yung sarili natin. Sarili. Tapos i-open natin ang sarili natin sa ating Panginoon. And God will move mightily, no? Tremendously, magnificently, wonderfully. Di ba? Di ba? Yun yung gustong-gusto ko yun, Brother Vic. We should let go and let God manifest. manifest in our life. Ano pa yun, Sister Ems? Kung ikaw ay nagle-let go sa kontrol ng Diyos, It allows us also to accept whatever comes on our way with grace. Grace from God. Knowing that it is a part of a larger God's plan for our life. meron gano'n, Sister Ems, di ba? May mga plano tayo na gusto natin ganito, gusto natin ganyan. Maganda naman eh. Yes. Kung tutuusin mo, kwentahin mo, napakaganda eh. Pero hindi nangyayari. Amen. Number one, Pag hindi naman, sa akin naman yun, Brother Vic, pag hindi nangyari yung gusto ko, hindi inalaw ni Lord, sasabihin ko, may planong mas maganda si Lord para sa akin. amen. Isang experience po namin sa farm. Ang dami namin plano, ang gaganda ng plano. And in fact, we implement that plan. Amen. Pero, Sister M, kinusulta din natin sa Diyos yun. Yes. Sinurrender din natin sa Diyos. We submitted to God. Yeah. Yes. Pero hindi po nangyari. At first, humanly, nagtampo na naman si Brother Vic, no? Siyempre, sometimes it's a question. Sometimes kaming dalawa mag-ano siya. Kasi Papa, hindi na dapat ganito no? Another one, lately lang po, Sister Emma, ang purpose niya sa papunta po ng Canada is para po mag-apostolate. Para po mag-alaga ng apo kasi sa sobrang pagmamahal namin sa apo at sa anak. So, she went there for the purpose of apostolate. Pero siya ang inapostolate ng kanyang mga apo. And thank you for our apo, si Gabriel, si Zaya, no, si Summer, nagpasaya sa kanya. Ngayon po, nakabalik na po siya rito. Ngayon, nasabi si Sister M, hindi iyon ang plano ng Diyos. So, ang ginawa ni Sister M, sinurrender sa Panginoon. Kaya nga, yun ang nagbibigay ng saya sa buhay po natin pag sinusurrender natin ang lahat sa ating Panginoon. Amen. Ito na yun, yung sunod. Finding inner peace, no, in surrendering to God. Amen. The act of surrender bring inner peace. Yung alam mo yung kapayapaan na natalo ka pero payapa ka, no? Naalala ko tuloy sabi ni Brother Bingbong in the midst of your defeat you are victorious. Amen. In the midst of your sadness you are find happy, you find joy. Ano? When we relinquish control and trust in the divine plan of God, no, we free ourselves from the burden of anxiety and worries. Yun yung sabi natin kanina, na lalaya ka ngayon sa takot, sa anxiety mo, sa worry. No? Yun daw po ang nagbibigay ng sakit pagka ikaw ay may anxiety. Pagka daw po ikaw stress. Kaya sabi ko kay Sister Emma, huwag ka may stress, is dos lang. Joke lang po yan. The next is aligning with purpose with God. Sister Emma. Aligning with purpose with God it is a God's divine alignment through surrendering that offer leads us to a profound sense of purpose. Doon mo makikita yung purpose ng Panginoon. Amen. Diba? Kasi Ano nga pa? nag-surrender na ka. So, yun na naman yung sinasabi ko. I let go and let God. And it also helps individual discover our true calling. Yung true calling po natin. Align sa buhay po natin and spiritual values. Amen. Alam niyo po ba yon yung gusto ko ito, baka makapanood to ng kapatid ko. Kapatid po ako na talagang hinahanap niya po yung inner peace, hinahanap niya po yung alignment ng ating Panginoon. So sabi ko, bro, baka gusto mo subukan mag-LSS. Baka gusto mo subukan mag-ME. But up to now, we're still praying na one day, no,
Merong isang araw ng aming kapatid, sila mag-asawa, silang pamilya, ay magpupuri na kataas ang kamay Amen. sa ating Panginoon. Amen. Amen? In Jesus' This alignment provides clarity in decision making. Yun, nagpapalinong pala yun, Sister Ng- Ems. ng kaliwanagan. Oo, pagka surrender natin Sa sa ating ating Panginoon. kaisipan. And it offers a sense of meaning in every action. Lahat na ng action mo, nagkakaroon na ng halaga eh. Amen. Nagkakaroon na ng meaning eh. Nagkakaroon na ng, what you call that, yung message ng Panginoon. Ah, ito pala yun. Di ba? Okay. What is the role of faith in surrendering to God? Amen. The rule of faith in surrendering to God requires faith And and trust. trust. It is a journey of cultivating unwavering belief in a benevolent force that guides our life. Ano ba? The faith strengthens our connection with the divine and allows us to navigate the life's uncertainties with confidence. Faith is the foundation of our Christian life. Amen. Totoo lang po. Without faith, we cannot please God. No? Kung wala po tayong pananampalataya, hindi po natin mapiplease ang Diyos. Amen. Ganong kalaking pananampalataya. Scripture says, as small as mustard seed, you can say to this mountain, move, and it will be moved. Why? Amen. Because of your simple and small faith Faith. in God. Di mo kailangan ng malaki, isang blocking pananampalataya. Start with the small one. And I tell you, brothers and sisters, yung pananampalataya po ay tatatag. Magkakaroon po ng biyaya. Lahat, hindi lang ikaw. Pati asawa mo, pati pamilya mo, pati magulang mo, pati mga kasamahan mo, kaibigan mo. I tell you, brothers and sisters, tawag natin sa Tagalog yon, mahahawa po sila. Amen. Diba? Nung biyaya ng ating Panginoon. Let us surrender daily. No? Kasi dapat practice natin yun eh. Yung daily sinusurrender natin sa ating Panginoon. It involves continual releasing yung ego natin, yung yabang natin, yung i-align natin yung buhay natin sa Kung anong sa will ng kagustuhan Diyos. ng Panginoon. Yung, di ba madalas kapatid, sinasabi natin sa prayer natin, sa Lord's Prayer, Thy will, Thy be, will done be done on earth as it is in heaven. Di ba? Pero paano pagka hindi nasunod? Gusto natin persahin ng Diyos. Lord, ito yung gusto ko. Lord, alam ko mabuti ito. No? Di ba? Yun yung isang bagay na nahihirapan po tayo, kapatid. Amen. Kaya nga, surrendering to God is a profound spiritual practice that result in divine alignment. It is a testament to our recognition of the higher, mataas na kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos that exists within and around us. Within ourselves, sa atin mismo, sa sarili po natin, if we are sensitive enough, through prayers, through scriptures, through service, through the community, my dear brothers and sisters, you will experience the manifestation of God. Amen. Surrendering to God is a journey that transforms you and I, brothers and sisters, aligning our lives in a greater purpose and guiding each and every one of us. Bakit ka ba nabuhay? May purpose po tayo, kapatid eh. Minsan po kasi, akala natin, ang purpose lang po natin kumain. Akala po natin, ang purpose lang natin magtrabaho, kumita ng pera. Akala po natin, to marry, parang magsaya lang. No. The ultimate purpose of each and every one of us, kaya ginawa ng Panginoon na ganyan, kundi para din sa iba. Para sa husband mo, para sa wife mo, para sa anak mo, para sa magulang mo, para sa kapwa mo, para sa ministry mo, kapatid ko. Kaya every now and then, we surrender everything to the Lord. It is a path of spiritual enlightenment and fulfillment, offering solace and strength in the face of life uncertainty. Uncertainties. Pasensya na po kayo. Medyo hindi ako masyado sa spelling. No? Kaya nga po, ipagdasal po natin sa ating Panginoon na nawa ang Panginoon, nawa po tayo ay laging mag-surrender sa ating Panginoon. Sister Ems, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear God, we humbly surrender our will to yours. In this act of trust, we find our peace. Guide us along your divine path. Grant us strength to align with your purpose. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, and through the intercession of Mother Mary. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.